Hindi ang pagtawag lang sa pangalan ni Jesus ang nagliligtas sa lahat. Sinabi ng Panginoong Jesus noon sa kanyang mga apostol ang ganito, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. dahil sa sinalitang bili ni Jesus, pinanghawakan ito ng lahat ng paniniwalang Kristyanismo hanggang ngayon. Bilang katotohanan sa kanila ng pangangailangan na dapat ay makilalang lubos si Jesus upang maligtas at makasama sa kaharian ng Diyos. Na maliban sa pagtanggap kay Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, ay kawalang kaligtasan sa kanila. Hindi nga ba't kung babasahing maigi ang talatang ito, hahantong naman talaga sa konklusyong iyon, na walang kaligtasan sa lahat maliban sa Panginoong Jesus. Lalo na't sa kanila ay pinagtibay ito ng talata sa Acts 4:12. And there is salvation in no one else, for there is no other name under heaven that has been given among men by which we must be saved. Katotohanan naman kasi na kung wala si Jesus, wala rin ang kaligtasan sa lahat. Subalit ang pagtanggap sa paniniwalang ito ay nagkaroon pa rin ng malaking pagkukulang na nang lumaon ay naging kamalian. Dahil sa pag-angkin ng mga tao ngayon sa kasulatan, inari kasi nilang sila o tayo sa ating panahon ngayon ang kausap noon. Dahil rito ay hindi natanggap na totoo ng mga tao ang pangkabuuang konteksto na nilalaman ng mga talata, na ito ay ang patungkol sa ginawang pagtutubos ng Panginoong Hesus. Hindi ang pagtawag sa kanyang pangalan, hindi ang kanyang kalagayan bilang anak ng Diyos, hindi ang pagkakilala sa kanya bilang Kristo at Panginoon, kundi ang kanyang ginawang pagtutubos at pagtutuwid sa kasalanan ng unang Adam, na nagsilbing paghango sa tao mula sa pagiging makasalanan sa laman, ay ipinanganak na magmuli ang lahat noon sa Espiritu ng Diyos. Iyon ang bagong kapanganakan na nga para sa lahat. Kinailangan mo na kasing linisin ang tao at alisin sa kalagayan ng pagiging makasalanan na idinulot ng pagiging anak natin sa laman ng unang Adam. Kinakailangang maipanganak na muli ang lahat sa pamamagitan naman ng Espiritu. Kaya ganito ang sinalita ng Panginoong Hesus noon sa kanila. John chapter 3 verse 5 to 7. Jesus answered, Truly, truly I say to you, unless one is born of water and the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit. Do not be amazed that I said to you, you must be born again. Ito ang kapangyarihan ng grace ng Diyos sa kanila. Ito nga ay nangyari sa paraang espiritual at hindi sa pisikal na pagtanggap pa sa Espiritu ni Jesus. Kaya hindi ang pagtanggap lang sa pangalan ni Jesus bilang Panginoon ang nagpabanal sa kanila noon, kundi ang kanyang pag-aalay ng dugo para sa pagbabayad sa kasalanan ng unang Adam. Ang pagsuway na naglagay sa kanilang lahat noon sa kalagayan ng pagiging makasalanan. Kaya sinabi sa Romans chapter 5 verse 18 ang ganito. So then, as through one transgression there resulted condemnation to all men. Ang gawa nga ng pagkakasala ng unang Adam ay nagdala ng kapahamakan sa lahat. Pero, Even so through one act of righteousness, sa isang gawa nga ni Jesus, there resulted justification of life to all men. ito ang isang mabuting gawa ng pagsunod ni Jesus sa kanyang Ama na nagresulta ng pagtutubos para mabuhay ang lahat sa pamamagitan ng bagong kapanganakan sa Espiritu. Kaya sinabing, you must be born again. Mula nga ng ganapin noon, tayong lahat na nagmula rin kay Adam ay naipanganak na magmuli sa Espiritu sa pamamagitan ng isang alay na para sa habang panahon. Kaya nasusulat rin. Hebrews 10 verse 10. And by that will, we have been made holy through the sacrifice of the body of Jesus Christ once for all. Ito ang regalong grace noon ng Diyos, naganap na lubos para sa lahat. Iyon ang pagsisimula ng bagong buhay ng lahat. Nakakilala man o hindi kay Jesus bilang anak ng Diyos at Panginoon, ang lahat ay na-born again noon pa man. Kasunod noon rin sa henerasyong iyon, magaganap naman ang pangakong pagbabalik ng Panginoong Hesus,
hindi sa katawan, kundi para sa paghuhukom. Napatutunayan nilang lahat noon sa kanilang mga sarili ang sinalita ng Panginoong Hesus, na sa kanilang henerasyon darating ang katuparan ng mga hula sa Daniel 12 verse 1. Ang labis na kapighatiang magaganap sa Israel na hindi pa nila nararanasan kailanman hanggang sa araw ng pagdating ng Panginoon. Kaya sinabi ni Apostol Pablo sa kanyang sulat rin ang ganito, na sa araw na iyon ang lahat ay magsasabi. Philippians 2 verse 10 to 11. So that at the name of Jesus, every knee will bow, of those who are in heaven and on earth and under the earth, and that every tongue will confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. Sapagkat makararanas sila ng labis na kapighatian sa araw ng Panginoon, na siyang paghuhukom sa kanila. Kaya sa pagdating ng araw na iyon, Every tongue will confess that Jesus Christ is Lord. kung maaalala nga ay nagwika rin noon si Jesus sa kanila ng ganito. Matthew 23 verse 37 to 39. Jerusalem, Jerusalem, who kills the prophets and stones those who are sent to her. How often I wanted to gather your children together, the way a hen gathers her chicks under her wings, and you were unwilling. Behold, your house is being left to you desolate. For I say to you, from now on you will not see me until you say, Blessed is he who comes in the name of the Lord. Sapagkat sa araw na iyon ay mapatutunayan nila sa kanilang sarili ang kapangyarihan ng Panginoong Hesus, bagamat huli na, ay wala na silang magagawa pa, sapagkat iyon ang araw ng paghuhukom ng Panginoon. Habang iyon rin ang sasambitin ng mga nakaligtas, sapagkat sila ay nakinig at naniwala kay Hesus. Narito nga kung papaano nagbabala noon sa kanila si Hesus. Luke 21 verse 19 to 24. By your endurance you will gain your lives. But when you see Jerusalem surrounded by armies, then recognize that her desolation is near. Then those who are in Judea must flee to the mountains, and those who are in the midst of the city must leave, and those who are in the country must not enter the city. Because these are days of vengeance, so that all things which are written will be fulfilled. Woe to those who are pregnant, and to those who are nursing babies in those days. For there will be great distress upon the land and wrath to this people, and they will fall by the edge of the sword, and will be led captive into all the nations. And Jerusalem will be trampled underfoot by the Gentiles until the times of the Gentiles are fulfilled. Sa verse 27 hanggang 32, Then they will see the Son of Man coming in a cloud with power and great glory. ang coming in a cloud ay hindi literal na pagpapakita ni Jesus sa kaulapan, kundi ito nga ay Old Testament language na ang ibig sabihin sa kanila ay ang paparating na kapangyarihan ng paghuhukom. But when these things begin to take place, straighten up and lift up your heads, because your redemption is drawing near. Then he told them a parable. Behold the fig tree and all the trees. As soon as they put forth leaves, you see it, and know for yourselves that summer is now near. So you also, when you see these things happening, recognize that the kingdom of God is near. Truly I say to you, this generation will not pass away until all things take place. Naganap ngang lahat ito noong AD 70 sa Jerusalem, na kung saan ay wala namang naisulat sa kahit kasaysayan o history na nagpakita noon sa kaulapan ang Panginoong Hesus. Ginagamit pa nga ngayon ang napakamaling katuruan ng rapture na nanggaling sa mga dinampot at pinagtagpi-tagping verses ng Biblia. Napakamali sapagkat una, inangkin ang mga sulat sa Biblia para masabing sa ating panahon ito patungkol. At dahil sa aral ng rapture na sinimulan ni John Darby noong 1830 AD, marami na mula noon ang nagbigay ng petsa kung kailan ang rapture na susundan raw ng end of the world. Napakarami nilang nanghula na siyempre ay puros kamalian. Patunay na narito pa tayo sa mundo. Halimbawa lang ang sa mga hula ni Martin Luther na dating Catholic priest at naging protestante, ay nagsabi na bago sumapit ang taong 1600 ay magwawakas na ang mundo. Si John Wesley na isang Methodist ay nagsabing noong 1836 ang Second Coming of Christ. Gayon rin ang mga makabagong mangangaral
Tulad ni Pat Robertson na 2 beses na nanghula ng katapusan ng mundo, 1982 at 2007. At napakarami pang daang-daang documented na hula mula sa mga kilalang leader ng iba't ibang simbahan. Lahat sila ay nagkamali at patuloy pang nagkakamali ang marami sa kanilang kasamahan hanggang ngayon sa mga oras na ito. Narito ang sulat ni Apostol Pablo para sa mga taga-Tesalonika ng panahong iyon. Alalahanin natin na ang sulat ay matibay na pagpapatunay na sila sa panahong iyon ang kausap. Hindi ibang tao at hindi ibang panahon lalo na't kung sa ating ngayon. Sa pagbanggit pa lang ng we na first person plural pronoun ay mapatutunayan na natin na sila noon ang tunay na nag-uusap sa mga liham. Hindi tayo kasama roon sapagkat wala tayong kinalaman sa pag-uusap nila. At lalong hindi sila nag-uusap noon upang magpanggap na tayo pala ang nasa isip nila. Mahigit 2,000 years pa sa kanilang future. 1 Thessalonians chapter 4 verse 13 to 17. Malinaw na sila ang nag-uusap noon. Kaya nga, we. But we do not want you to be uninformed, brethren, about those who are asleep, so that you will not grieve, as do the rest who have no hope. For if we believe that Jesus died and rose again, even so God will bring with him those who have fallen asleep in Jesus. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep. For the Lord himself will descend from heaven with a shout, with the voice of the archangel, and with the trumpet of God, and the dead in Christ will rise first. Then we who are alive and remain will be caught up together with them in the clouds to meet the Lord in the air, and so we shall always be with the Lord. Bakit nga ba sinabi ni Paul na we who are alive and remain? Galing kasi ito sa ipinangako ni Jesus sa kanyang mga apostol noon na nakasulat sa Matthew 16 verse 28. Truly I say to you, there are some of those who are standing here who will not taste death until they see the Son of Man coming in his kingdom. Ang ilan nga sa kanila na nakatayo noon sa harapan ni Jesus ay sinabihan niyang mananatiling buhay hanggang sa araw ng kanyang pagbabalik. Na siyang paghuhukom niya noon sa Jerusalem at hindi literal at pisikal na pagbabalik niya habang nakasakay sa kaulapan. Pangako ito ni Jesus noong nabubuhay pa siyang kasama ng mga apostol. At hindi galing kay Paul, kaya sinabi niya ang ganito. For this we say to you by the word of the Lord, that we who are alive and remain until the coming of the Lord will not precede those who have fallen asleep. Malinaw na kung ito nga ay ang rapture, di ba dapat, na-rapture na sila sapagkat sila ang mga kausap noon? Alalahanin natin na ang paniniwala kay Jesus noon ay larawan ng pagtalikod sa mga batas at tradisyon ng Israel. Kung kaya't, napakalaking bagay noon kapag sinabi ng isang Hudyo o Hintil man na siya ay naniniwala kay Jesus. Sapagkat ang sinumang nauugnay kay Jesus ay humaharap rin sa pagbatikos at paninisi ng mga Hudyo, lalo na ng mga nasa katungkulan at nagsisilbi sa templo. Higit lalo kung babanggitin ang pangalan ni Jesus bilang Mesiyas. Iyon ay malaking kasalanan sa mga namumuno sa Israel. Gayon na lang ang kahalagahan ng kahit pagsambit lang sa pangalan ni Jesus na siyang pagpapakita ng ganap nilang pananampalataya. Pananampalataya na para sa kanila ay magdadala rin ng kanilang kaligtasan. Kaligtasan, una ay mula sa malapit na at nagsisimula na noong labis na kapighatian sa Jerusalem. At pangalawa, ang sa kanilang kaligtasan rin ng kaluluwa. Isinulat nga sa kanila ni Apostol Pablo ang paalala ng Panginoong Hesus para sa mga mananampalataya noon na nagsabi ng ganito. Romans chapter 10 verse 10 to 13. For with the heart a person believes, resulting in righteousness, and with the mouth he confesses, resulting in salvation. For the scripture says, whoever believes in him will not be disappointed. For there is no distinction between Jew and Greek. For the same Lord is Lord of all, abounding in riches for all who call on him. For whoever will call on the name of the Lord will be saved.
Patunay na hindi ito ordinaryong paniniwala at pagtawag lang sa pangalan ni Jesus, kundi ay ang pananampalataya nilang ganap na kaakibat ay pagsunod. Maging sanhiman ng kamatayan nila mula sa kabagsikan ng mga Pariseyo. Hindi nga ba't iyon ang sinapit ni Stephen nang siya ay patayin ng mga tao noon? Kaya kapatid, sinabi nating hindi lang ang pagtawag sa pangalan ni Jesus ngayon ang nagliligtas sa ating lahat, sapagkat hindi na natin magagawang tularan pa sila noon sa kanilang pananampalataya, na kahit ang pagbanggit lang sa pangalan ni Jesus noon ay pagpapatunay na ng kanilang ganap na pananampalataya, na siya rin kasiguruhan ng kanilang kaligtasan ng kaluluwa at ng kaligtasan rin mula sa magaganap na noong labis na kapighatian. Naganap na rin at natupad ang pagkasirang lubos ng templo sa Jerusalem, na siyang simbolo rin ng pagtatapos noon ng Old Covenant Age para sa Israel. Hindi na gaya ngayon na malaya ang lahat, na kahit magbanggit pa sa pangalan ng Panginoong Hesus ay hindi na nalalagay sa panganib ang buhay. Noon nga rin ay sinalita ito ng Panginoong Hesus. Matthew 7 verse 21 to 23. Not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven will enter. Many will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name cast out demons, and in your name perform many miracles? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Kahit nga ang talatang ito ay hindi maaaring i-apply sa ating panahon ngayon, sapagkat tumutukoy ito sa mga Pariseo noon na hindi makatataka sa kaparusahang darating sa kanila noon. Ang labis na kapighati ang magaganap noon sa Jerusalem, sapagkat sa kanila nga ay walang kapatawaran. Silang nag-blaspheme at nagtangkang pumigil sa gagawing pagtutubos ng banal na Espiritu ng Diyos, ang kapanganakang muli noon para sa lahat. Mga kapatid, napakatibay ng mga katotohanang inilalahad ng Biblia. Huwag sana nating sayangin at bigyan ng maling pangunawa, sapagkat kung magpapatuloy pa tayo at magwawalang bahala sa mga katotohanang nasa atin ang harapan, nakikibahagi pa tayo sa mga kamali ang lalong nagliligaw sa mga kapatid. Huwag tayong manahimik at sa halip ay dapat na maging matapang para sa katotohanan. Kung hindi ay mananatili tayong bihag ng mga kamaliang matagal nang itinuwid ng Diyos para sa ating lahat, ang pinagbuwisan niya ng buhay upang tayo ay maging malaya ng totoo. Ito ay hamon sa mga kapatid, hindi para magpalit ng relihiyon o simbahan, kundi ay hikayatin tayo sa tamang pag-aaral ng Biblia, na hindi binibihag pa ng mga hula ng kamalian, na hindi napipigilan ng mga tradisyon at mga ritual na ipinagagawa pa sa atin upang maging katiyakan ng ating kaligtasan. Wala na ang dapat na pagiging eksklusibo ng mga simbahan, na ang bawat isa sa kanilang lahat ay nagsasabing sila ang tama at nasa kanila ang tamang paraan ng kaligtasan. Oo nga, at nangaral sila ng mabuting asal rin, subalit kasama ang kanilang mga ritual at mga utos, lalo na't sa pagbibigay ng abuloy at ikapo para sa pagpapalawak pa ng kanilang mga simbahan. Mga kapatid, hindi ba't ipinasira ng lubos ang templo noon, na siyang simbolo ng mga batas at ritual ng tao, upang mapalitan ng New Covenant ng Panginoon ang paggawa na lang sa pag-ibig? Bakit nagtayo pa uli sila ng mga templo at simbahan? Nariyan pa rin sila na bumibihag muli sa mga tao. Ang mga katotohanang ito ay alok sa ating lahat upang tayo na mismo ang magsaliksik sa tunay na kalooban ng Diyos. Dapat nating kalayaan na ang maghanap ng katotohanan para sa mga napagtagumpayan na ng Panginoong Diyos. Ang katotohanan na lang nang sa dapat ay paggawa natin sa pag-ibig. Ito ang ating pangalawang buhay at pagkakataon nang bigyan tayo ng Panginoong Hesus ng bagong kapanganakan para sa ating kalayaan na makagawa ng mabuti sa kapwa. Ito ang ating tunay na ikaliligtas mula sa kamatayan ng pagkakahiwalay sa Diyos, at buhay naman
kapiling siya sa walang hanggang panahon. Hindi ang pagtawag lang sa pangalan ni Jesus ang nagliligtas sa lahat.